Mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo pinagabay sa ating daily devotion. At ang pag-uusapan natin yun ay, si Jesus ba ay si Yahweh? In Isaiah chapter 9, verse 67, For us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatest of government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Pinayag sa propesya ni Isaias na ang sanggol na isinilang ay tatawaging Mighty God, isang titulong hindi kailanman ibinigay sa isang karaniwang tao. Ito ay malinaw na patunay na ang darating na Mesiyas ay hindi lamang hari, kundi Diyos mismo na may kapangyarihan at otoridad. Sa lumang tipan, ang titulong Mighty God ay tumutukoy kay Yahweh, ang makapangyarihan Diyos ng Israel. Sa paggamit ng titulong ito para sa Mesiyas, pinapakita ng kasulatan na ang Mesiyas ay kapareho ng Diyos sa kalikasan, walhatian at kapangyarihan. Pinatunayan ng bagong tipan ang katotohanan ito nang tanggapin ni Jesus ang pagsamba. Ipahayag ang sarili sa bilang I am at kilalanin bilang Panginoon ng kanyang mga alagad. Ang mga gawang ito ay para lamang sa Diyos, kaya malinaw ng tunay na Diyos. Ang pagiging Yahweh ni Jesus ay hindi nagdudulot ng kalituhan kundi pagpapakilala ng mas malalim na katotohanan tungkol sa Diyos. Ang Diyos na nagsasalita sa nasusunog na puno ay ang Diyos na dumating sa anyong tao upang maligtas, maghari at manahan kasama ng kanyang bayan magpakilanman. Para sa ating interpretasyon, ang una ay naniwala na si Jesus ay Diyos. Ilagak ang buong pananampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas at Diyos. Magtiwala sa kanyang ganap ang kapangyarihan at otoridad. Ang pangalawa ay pag-isahin ang kasulatan ng may kababaang loob. Hayaang magsalita ang buong Biblia nang hindi pinipilit ang sariling pananaw. Tanggapin ang katotohanan ng Diyos ng may makapabumbabang puso. Pangatlo ay ipaliwanag ang kasulatan gamit ang kasulatan. Gamitin ang buong salita ng Diyos sa pag-unawa kung sino si Jesus. Hayaan ang malinaw na mga talata magpaliwanag sa mas malalim na katotohanan.